awit na gagampanan po ito ni Miss Camille Joy Morales. Nung mag-alas 13 ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Elelema Sabachthani, na ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinababayaan? Bakit nga ba pinababayaan ng Diyos ang kanyang anak? Nakasaad sa Mateo Kabanata 1, talata 21, na si Jesus ang magliligtas sa sangkatauhan mula sa ating mga kasalanan. Ang katuparan nito ay ang pag-aalay niya ng kanyang buhay. At upang matugunan ang layuning iligtas ang mga magtitiwala sa Kanya, kailangan isang tabi ng Diyos ang kanyang pagkabahala at talikuran si Jesus sa kanyang pagdurusa. Ang pagpapakasakit ng Jesus ay patuloy lamang na siya ay Diyos na nagtanong tao upang danasin ang paghihirap para mailigtas ang kanyang minamahal na likha. Bilang isang tao, ay nararamdaman at tinanggap niya ang sakit at hapdi ng mga sugat sa katawan, bunga ng paglilingkod. Ng kanyang mga minamahal, ito ay pagpapahayag ng pagmamahal na walang katumbas. Pagmamahal na pinatunayan ng pagkaalay ng Ama sa kanyang anak. Pagmamahal na nagpapatuloy sa pagbibigay ng kapatawaran at bagong buhay na walang hanggan sa sino man tatanggap sa kanya. Hindi may pagkakaila na minsan sa buhay natin ay umaabot tayo sa punto ng pagtatanong. Pagtatanong ng, Diyos ko, nasaan ka? Bakit mo ako pinababayaan? Minsan ay dumating sa puntong iniisip ko na tila ay napapabayaan ng Diyos, lalong-lalo na sa mga panahon na nahihirapan ako solusyonan ang aking mga problema o mga pagsubok sa aking buhay. Halimbawa nito ay ang aking mga schoolwork activity at lalo na ang mga minsang nagiging problema ng aming pamilya. Minsan ko na rin naisip na, kasama ko ba siya? O hindi kaya ay kasama ko siya ngunit hindi ko lamang nararamdaman na nariyan siya. Hindi ko minsan nakikita ang katotohanan na minsan ay hindi ako iniwan ng Diyos. Na kahit minsan ay hindi niya ako pinabayaan. Sa hangin na nagdidilig buhay, sa tubig na bumapakit ng aking puhaw, at sa mga taong nagmamahal sa atin at nagbibigay kalina. Naiisip ba natin na baka kaya pakiramdam natin ay pinapabayaan tayo ng Diyos, ay dahil tayo mismo ang lumalayo sa Kanya, na tayo mismo ang namumuhay sa kadiliman. Kahit alam natin o hindi, sinasadya o hindi, tayo ay nagkakasala sa araw-araw. Ang ating mga masamang pag-iisip, masasamang gawa, walang pakialam, kayabangan, hindi pagmamahal sa sarili at kapwa, galit, inggit, kahalayan, pagtatanggi, at pagkukunwari ay nagbibigay sa atin ng pakiramdam ng kawalan ng saysay. Tayo ay tulad ni Eva at Adan. Nais natin magtago sa Diyos. Ngunit alam natin na kahit anong pagtatangka natin maghanap ng mga dahilan o magbigay ng ibang kahulugan, ay hindi makukubli sa ating pagkakasala sa harap ng Diyos na nakakakita ng lahat. Sa katotohanan, tayo ay nagkakasala, maniwala man tayo o hindi. Sa krus, tinanggal ni Jesus ang ating pagkakasala na hindi siya ay nagdala sa kanyang sarili ng ating kalagayan ng pagiging pinabayaan. Siya naubos na minamahal ng Ama, nakisalo sa ating pagdurusa bilang mga pinabayaan. Siya na walang bahid ng kasalanan, kumuha ng ating mga pagkakamali. Inihandog niya ang kanyang katawan sa krus upang gawin at ating pawiin ang ating mga pagkakasala. Upang tayo ay mabuhay sa kabanalan at hindi maghari ng kasalanan sa ating buhay sa pamamagitan ng kanyang mga sugat na nagdulot ng ating pagaling.
pinababayaan. Ang mga salitang ito ay tila pagtawag ng puso sa Diyos na puno ng sakit at pagtataka. Ito ay maaaring isang pagbigkas ng isang taong nakadarama ng pagkabigo, pagdurusa, o pag-iisa at hindi makaintindi kung bakit siya pinababayaan ng Diyos. Sa ating sariling buhay, kapag tayo'y dumaranas ng matinding pagdurusa o pagkabigo, maaaring maramdaman natin ang parehong pagtataka at sakit. Ngunit sa gitna ng ating mga pagtatanong, mahalagang alalahanin na ang Diyos ay kasama natin sa ating mga pagdurusa. Hindi niya tayo iniwan kailanman, kahit na hindi natin madama ang kanyang presensya. Ang mga salitang ito ay maaaring maging isang panalangin ng puso, isang pagtawag sa Diyos sa gitna ng ating mga pagdurusa, na humihiling ng gabay, pag-ibig at pag-asa. Sa pagbigkas ng mga ito, maaaring tayong makahanap ng lakas at kapayapaan sa gitna ng ating pagsubok at pagkakasala. Sa mundong ito, marami ang nakakaramdam at talagang pinababayaan. Ang mga may hirap sa lungsod, mga squatter na ituturing na departamento ng turismo bilang kapintasan ng lipunan, mga kututubo na nawawala ng kanilang lupang hiling, mga magsasaka na lumalaban para sa tunay na reforma sa lupa, ang mga manggagawa at manggagawang pabrika na lumalaban para sa makatarungang sahod at mabuting kondisyon sa trabaho, ang mga batang kalye na madaling mabiktima ng pedophilia at naghahanap ng pagmamahal at malasakit at isang lugar na matatahanan, at ang mga kabataang babae na nakulong sa sindikato ng pagkaalipin at prostitusyon. Tulad ni Jesus na personal na nakilala ang kanyang sarili sa atin, maaari pa rin natin makilala ang ating sarili sa pinakamaliit sa ating mga kapatid. Maaari ba natin subukan ang kumilos para sa kanila? Ang hamon sa ating Diyos ay magkaroon tayo ng isang malawakang pag-unawa sa lahat ng bagay. Pagkakaroon ng matibay na pananalig sa Kanya, maging isang mabuting tao o anak dito sa ibabaw ng lupa, at magbahagi ng kabutihan sa kapwa na makakatulong sa ating tungo sa kapayapaan at kaligtasan ng buhay. Tayo mo lahat ay manalangin. Panginoong Hesus, sa gitna ng labis na paglusa at pakiramdam ng pag-iwan, naway matutunan po namin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa ating Amang nasa langit, kahit sa mga oras ng kaliliman at pag-aalinlangan. Bigyan mo po kami ng lakas na humarap sa mga pagsubok na may pananampalataya at pag-asa. Ito ang aming samo at dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.